Sa aking ika-74 na kaarawan, nahanda akong isang masayang salu-salo. Inayos ko ang mesa, bumili nga tsake na paborito nga aking maapo at nagluto ngang masasarap na ulam. Ngunit lumipas ang maoras at walang dumating, walang tumawag. Ni isa sa aking maana o manugang ay hindi napakita. Habang nakaupo ako sa tapat ng mapakaing lumalamin na, doon ko nakita ang isang post sa Facebook. Masayang-masaya silang lahat sa isang resort sa Boracay. Ang nakasulat, layo muna sa mga problema, pamilya muna ang unahin. Ang masakit, ako ang itinuturing nilang problema. Habang ako naman ang nagbayad ng lahat ng bakasyon nila. Nung gabing iyon, napagtanto ko ang isang katotohanan. Hindi ako bahagi ng pamilya nila. Ako lang ang babangko nagpopondo sa kanila. Kaya naman, gumawa akong isang desisyong hindi nila inaasahan. Ibinenta ko ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin. Bago ko ituloy ang kwento ng aking pagbawi sa dignidad at kung paano ko sila hinayaang harapin ang katotohanan. Maari mo bang isulat sa comment section kung saang siyudad ka nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakarating ang kwentong ito. At bago tayo magsimula, narito ang isang paalala. Bagamat ang kwentong ito ay isinulat upang maging maganda ang daloy at madaling intindihin, ang aral at mensaheng dala nito tungkol sa pagpapahalaga sa sarili ay toto at napakahalaga para sa ating lahat. Ang umaga ng aking ika-74 na karawan ay nagsimula ng may labis na pag-asa. Alas 6 pa lamang ng umaga ay gising na ako. Habang humihigop ang mainit na kape, muli kong tinitingnan ang aking listahan. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Naglakad ako patungo sa kusina at sinimulang ihanda ang mga paboritong pagkain ng aking pamilya. Nagluto ako ng pancit canton dahil ito ang simbolo ng mahabang buhay. Nakbalot ako ng lumpia, isa-isa ng may pag-ingat. Inabot akong 3 oras sa pag-ayos ng hapagkainan. Inilabas ko ang mga kubiertos na pilak na kadalasang nakatago sa kabinet. Inilabas ko rin ang mga basong kristal at ang pinakamagandang plato na mayroon ako. Habang nag-aayos, hindi ko maiwasang maalala ang aking asawang si Maria. Kung buhay pa siya, tiyak na nakangiti siya habang pinapanood ako. Si Maria ang nagturo sa akin na ang bawat handaan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Inayos ko ang maupuan para sa 8 katao. Para kay Mark na aking anak, kay Jen na kanyang asawa, sa 2 kong apo na sina Junjun at Angel, at maging sa mga magulang ni Jen. 2 linggo bago ang araw na ito, nagpadala ako ng formal na paanyaya. Hindi lang ito basta text sa cellphone. Gumastos ako para sa mga magagandang card na ipinadala ko sa kanilang bahay. Nakasulat doon ang oras, alas 12 hapon. Humiling din ako na mag-confirm sila para malaman ko kung gaano karaming pagkain ang ihahanda ko. Walang sumagot, pero inisip ko na baka abala lang sila sa trabaho. Normal lang naman iyon sa panahon ngayon, hindi ba? Sumapit ang alas 1 ng hapon. Naligo ako at isinuot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog. Umupo ako sa sofa at tumingin sa labas ng bintana. Bawat sasakyang dumadaan ay pinagmamasdan ko. Iniisip ko kung sila na ba iyon, alas 2 na. Walang kumatok sa pinto. Inisip ko baka dahil sa traffic. Ang trapiko sa Metro Manila ay sadyang hindi mahuhulaan. Lumipas ang alas 2:30. Alas 3 na. Sinubukan kong tawagan si Mark. Hindi niya sinasagot ang aking tawag at diretso lamang ito sa voicemail. Sinubukan ko ring tawagan si Jen, ngunit ganon din ang nangyari. Ang katahimikan sa loob ng aking bahay ay nagsisimula ng maging nakabibingi. Alas 4 ng hapon. Ang yelo sa inumin ay natunaw na. Ang pancit canton ay malamig na at ang mga lumpia ay hindi na malutong. Nakaupo ako sa kabisarang mesa, nakaharap sa 8 bakanteng upuan. Pakiramdam ko, ako ang pinakamalaking hangal sa buong Pilipinas. Doon ko naisipang buksan ang aking Facebook. Baka may emergency. Baka na-aksidente sila o may nangyari sa mabata, ngunit ang nakita ko ay higit pa sa anumang aksidente. Nakita ko ang isang larawang ipinos ni Mark, 30 minuto lang ang nakalilipas, nandun silang lahat. Si Mark, si Jen, ang mabata at ang mga magulang ni Jen.
Masayang-masaya sila sa isang mamahaling resort sa Boracay. Nakasuot silang nga damit na pampaligo, hawak ang mga malalamig na inumin at may malalawak na ngiti sa kanilang mga mukha. Ang nakasulat na caption ay tumimo sa aking puso. Layo muna sa mga problema. Pamilya muna ang unahin. Layo muna sa mga problema. Paulit-ulit na tumunok ang mga salitang iyon sa aking isipan. Ang mga taong hinihintay ko, ang mga taong pinahandaan ko ng buong puso, ay itinuturing pala akong isang problema na kailangang iwasan. Habang ako ay nahihintay, dito sa tabi nga, mga pakaing hindi man lang nila natikman, sila naman ay nagpapakasaya sa malayong lugar. At ang masakit na katotohanan, ang perang ginamit nila para sa bakasyon, iyon ay galing din sa aking sariling bulsa. Nanatili akong nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag sa aking sala ay ang asul na silaw mula sa screen ng aking cellphone. Sa screen na iyon, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang katotohanang pilit kong itinago sa aking sarili sa loop ngang maraming taon. Nandun ang aking anak na si Mark. Nakangiti siya habang yakap ang kanyang asawang si Jen. Ang aking maapo, sina Junjun at Angel, ay masayang naglalaro sa maputing buhangin ng Boracay. Ang background ay ang asul na dagat at ang magandang paglubog ng araw. Ang caption sa post na iyon ay parang isang kutsilyong itinarak sa aking dibdib. Layo muna sa mga problema. Oras para sa pamilya, paulit-ulit kong binasa ang masalitang iyon. Layo muna sa mga problema. Ako ba ang problemang tinutukoy nila? Ako ba ang rason kung bakit kailangan nilang lumayo? Ang sakit ay hindi lamang basta hapdi. Ito ay isang malalim na kirot na tila humahati sa aking pagkatao. Kinuha ko ang aking cellphone at muling tinawagan ko si Mark. Sa pagkakataong ito, sumagot siya. Narinig ko ang ingay nga tao sa paligid niya. Narinig ko ang tawanan ng nga bata at ang tunong nga alon. Sabi niya sa akin, "Otay, napatawag ka? May kailangan ka ba?" Ang boses niya ay napaka-relax, napakasaya. Tila ba wala siyang anumang nakalimutan. Sinabi ko sa kanya, sa boses na pilit kong pinatatag, "Mark, kaarawan ko ngayon." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang tunog ngang hangin at dagat ang naririnig ko. Pagkatapos ngang ilang segundo, sumagot siya, "Ay o nga pala, tay, pasensya ka na talaga. Nakalimutan ko. Alam mo naman, naging busy kami nitong nakaraang araw. Itong bakasyon na ito, biglaan lang talaga." Si Jen ang nakasikaso ngang lahat para makapag-relax naman kami, biglaan. Iyon ang salitang ginamit niya. Sinabi ko sa kanya, "Mark, nakpadala akong imbitasyon 2 linggo na ang nakalilipas. Nahanda akong pagkain. Naghihintay ako rito sa bahay." Sumagot siya ng, "May halong pakairita. Tay, naging abala nga kami. Masyadong maraming iniisip sa trabaho at sa eskwela ng bata. Kailangan lang talaga naming makahinga. Maintindihan mo naman kami, di ba? Babawi na lang kami pagbalik namin." Tinanong ko siya kung kailan sila babawi. Ang sagot niya ay malabo. Sabi niya, marami pa silang pupuntahan. Pagbalik daw nila ay may mga meeting pa si Jen. Ang nga bata ay may training pa sa badminton. Palaging may dahilan. Palaging may mas mahalagang bagay kaysa sa akin. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko nahinintay na matapos siya sa pagsasalita. Doon ko sinimulang tingnan ang kanyang Facebook page. Nag-scroll ako pabalik sa mga nakaraang buwan at taon. Nakita ko ang napakaraming post ng kanilang magagala. Madina sa malalaking restoran. Ma-weekend trip sa Tagaytay at Baguio. Ang nakita ko ay ang mukha ni Mark, ni Jen, ng mga bata at ng mga magulang ni Jen. Sa lahat ng mga larawang iyon, wala ko. Hindi ko makita ang sarili ko. Kahit sa mga mahahalagang okasyon, tila ba hindi ako bahagi ng kanilang buhay. Nakakita ako ng isang post nung nakaraang Pasko. Ang caption ay nagsasabing, "Pasko kasama ang mga taon pinakamahalaga sa amin." Nandun ako sa sulok ng isang larawan. Malabo. Hindi man lang nakatag. Habang silang lahat ay nagbubukas ng maregalong, ako naman ang bumili, tila ba isa lamang akong dekorasyon sa background. Doon ko napaktanto. Hindi nila ako nakikita bilang ama. Hindi nila ako nakikita bilang lolo.
Ako ay isa lamang obligasyon. Isang bagay na kailangang puntahan kapag may okasyon, pero mas masaya kung maiwasan. Ako ang problemang tinutukoy nila. Ang problema na kailangang layuan para sila ay maging tunay na masaya. Ang aking puso, na sa loob ng maraming taon ay pilit na nagpapatawat, ay tuluyan ng napagod. Ang aking pagkatao na dati ay isang matatag na mok para sa kanila ay nagsimulang gumuho. Ngunit sa paguhong iyon, may isang bagay na nabuo, isang linaw ng pag-isip. Isang desisyon na hindi na ako kailanman magiging isang problema na maaari nilang iwasan. Dahil simula sa araw na ito, hindi na nila ako kailangang isipin. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Ang dilim ng gabi ay naging saksi sa aking paglalakbay pabalik sa nakaraan. Pumasok ako sa aking opisina at binuksan ang lumang kahon ng mga dokumento. May mga resibo, mga bank statement, at mga kansladong tseke. Sinimulan kong ilista ang lahat. Sa loob nga 37 taon, naging ama ako. Pero sa gabing iyon, nalaman ko na sa loob nga 12 taon, naging isa lamang akong naglalakat na ATM para sa kanila. Sinimulan ko sa pag-aral ni Mark. Noong grumaduate siya sa kolehiyo, binayaran ko ang lahat ng kanyang mautang. Umabot iyon sa 2,500,000 piso. Sinabi niya sa akin noon, "Tay, babayaran kita kapag nakahanap na akong magandang trabaho." 12 taon na ang nakalilipas, ni isang piso ay walang bumalik sa akin. Pagkatapos, naalala ko ang tungkol sa kanilang bahay. Nung nag-asawa sila ni Jen, humingi sila ang tulong para sa down payment ng kanilang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Nagbigay akong 1,800,000 piso. Sabi ni Jen sa akin, para raw ito sa kinabukasan ng maapo ko, para daw laging malapit ang mga bata kay Lolo Lito, ang maapo ko. Iyon ang palaging nilang ginagamit na dahilan. Alam nila na kapag ang maapo na ang pinausapan, hindi ako makakatanggi. Nang kailanganin ni Junjun na operahan ang tonsils, ako ang nabayat ng 450,000 piso. Nang gustong mag-aral si Angel sa isang sikat na ballet school, ako ang nakabot ang 150,000 piso para sa tuition at MH kamit niya. Nang masira ang kanilang aircon noong kainitan ngang Mayo, ako ang bumili ng bago sa halagang 60,000 piso. Inilista ko ang lahat. Ang pagpapayos ng kanilang sasakyan, ang maregalong mamahalin tuwing Pasko, ang mahandaan sa birthday ng mga bata, maging ang mga bayat sa kuryente at tubig na minsan ay hindi nila mabayaran dahil nag-overspend sila sa bakasyon. 3 beses kong inulit ang pag-compute dahil hindi ako makapaniwala sa resulta. Sa loob ng 12 taon, nakapagbigay ako ng mahigit 15,000,000 piso. 15,000,000 piso. Napopo ako sa aking lumang silya. 15,000,000 piso. At sa halagang iyon, hindi ko man lang sila mapapunta sa bahay para sa isang simpleng tanghalian sa aking kaarawan. Ang halagang iyon ay sapat na para sa isang marangyang buhay, ngunit ang nabili ko lang pala ay ang kanilang kawalang bahala. Binuksan ko ang aking cellphone at tiningnan ang aming mga usapan sa text. Pagkatapos ng pahina, ang makikita mo lang ay ang kanilang mga hiling. "Tay, pwede mo ba kaming mahiram ng 30,000? Nasiraan kami ng sasakyan." "Tay, kailangan ni Angel ng pambayat sa field trip. Baka naman pwede mong matulungan ang apo mo?" "Tay, kulang ang budget namin para sa grocery ngayong buwan. Padala ka naman." Ang masagot ko ay laging pareho. "Sige, anak. Walang problema. Ipadadala ko na sa account niyo. Mag-ingat kayo." Ang kanilang pasasalamat ay laging maikli. "Salamat, Tay. The best ka talaga." Ni minsan, walang nagtanong kung kumusta na ako. Ni minsan, walang nagtanong kung may nararamdaman ba akong sakit. Noong nakaraang buwan, isinugot ko ang sarili ko sa ospital dahil sa pananakit ni dibdib. Akala ko ay inatake na ako sa puso. Maswerte ako dahil panic attack lang pala iyon dahil sa sobrang pagod at stress. Hindi ko sinabi sa kanila. Ayaw kong mag-alala sila dahil alam kong busy sila. Ngayon, napagtanto ko na baka hindi naman talaga sila mag-alala kahit mamatay na ako.
mas lalo akong nasuka sa aking sarili nang makita ko ang record na educational fund na itinayo ko para sa aking maapo. Nagpapadala ako ngang 50,000 piso bawat buwan. Akala ko ay inipon nila iyon para sa kolehiyo nina Junjun at Angel. Ngunit sa aking pag-imbestiga sa mga bank records, nakita ko na ang perang iyon ay inililipat nila sa kanilang personal na account. Ginagamit nila ang perang kanilang sariling nga anak para pambili ng bagong gamit, sapatos, at mga bakasyong gaya na nasa Boracay ngayon. Doon ko naramdaman ang isang matinding galit. Hindi lang ito galit para sa aking sarili. Ito ay galit para sa aking mga apo na ninanakawan ng kanilang sariling mga magulang. Tumayo ako mula sa aking mesa. Ang aking makamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matibay na kapasyahan. Ang 15 milyong piso na iyon ang naging presyo ng aking kalayaan. Binayaran ko na ang aking utang sa kanila bilang ama. Sobra-sobra pa. Tiningnan ko ang orasan. 4:00 na ang madaling araw. Ang araw ay magsisimula ng sumikat sa Quezon City. Ngunit para sa akin, ito na ang huling umaga na ako ay magiging isang ATM. Ito na ang huling umaga na ang aking pangalan ay gagamitin para sa kanilang luho. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado, si Ati Ramos. Alam kong maaga pa, pero alam kong sasagutin niya ito. Sinabi ko sa kanya, Ati, ituloy natin ang plano. Gusto kong bawiin ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin, ang bahay, ang sasakyan, at ang lahat ng pondo. Ngayon na, ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang libro nga sakripisyo ay sarado na, at ang susunod na pahina na aking buhay ay isusulat ko na para sa aking sarili lamang. Ang gabi ay tilawala ng katapusan. Nakaupo ako sa aking lumang mesa. Ang aking mamata ay pagod na sa pagbabasa ng madokumento, ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Sa gitna ngang katahimikan ngang madaling araw, may isang folder akong binuksan na naglalaman ng record na akala ko ay magbibigay sa aking nang dangal bilang isang lolo. Ito ang mga record ng educational fund para sa aking mga apo, sina Junjun at Angel. Isang dekada na ang nakalipas nang sabihin sa akin ni Jen, ang aking manugang, na kailangan nating pahandaan ang kinabukasan ng mabata. Sabi niya sa akin noon, Tay, ang mahal ng tuition sa kolehiyo. Ayaw naming mahirapan ang mga bata pagdating ng panahon? Bilang isang lolo na nakmamahal ng lubos, hindi ako nakatubili. Sumang-ayon ako na magpadala ng 50,000 piso bawat buwan. 50,000 piso. Para sa akin, maliit na halaga iyon kumpara sa katiyakan na makakapagtaposan pag-aaral ang aking mga apo. Ngunit habang tinitingnan ko ang bank statement sa gabing ito, tila gumuho ang mundo sa ilalim ng aking mapaa. Ang maprang ipinapadala ko buwan-buwan ay hindi nananatili sa account ng mga bata. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw matapos kong magdeposito, ang pera ay agad na inililipat sa personal na account ni Mark at Jen. Binasa ko ang mga memo sa bawat transfer. Transfer to checking account, account closure, personal withdrawal. Doon ko nakita ang mga petsa. Ang mga petsang iyon ay tumutugma sa mga araw kung kailan sila bumibili ng mga bagong kagamitan. Nakita ko ang paglipat ng pera nung bumili si Jen isang mamahaling designer bag na ipinagmalaki niya sa Facebook. Nakita ko ang malaking withdrawal nung nakaraang taon. Eksaktong 1 linggo bago sila lumipat patungong Singapore para sa isang bakasyon. Ang pera na para sana sa kinabukasan nina Junjun at Angel ay ginamit nila para sa kanilang pansariling luho. Ang perang pinahirapan ko, ang perang itinabi ko mula sa aking sariling pensyon at mga naipon ay naging pondo nila para makunwaring mayaman sa harap ng ibang tao. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Mas masakit pa ito kaysa sa nakalimutang kaarawan. Ang aking sariling anak at manugang ay nagnanakaw mula sa kinabukasan ng kanilang sariling mga anak.
Paano nila nagawang gamitin ang nga bata bilang pain para makahingingang pra sa akin? Paano nila naitatago ang katotohanan ito sa loob ng maraming taon habang nakangiti silang humaharap sa akin tuwing linggo? Naalala ko ang mukha ni Angel nung huli kaming nakita. Sinabi niya sa akin, "Lolo, gusto ko pong maging doktor balang araw." At sinagot ko siya ng may buong tiwala, "Huwag kang mag-alala, Angel. Nakahanda na ang pambayad ni Lolo para sa pag-aral mo." Ngayon, napagtanto ko na ang pangakong iyon ay winarak ng kanyang sariling nga magulang. Ito ang giyera na hindi ko inaasahang kakaharapin sa edad na 74. Hindi na lamang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa katotohanan at sa proteksyon ng aking mga apo. Ang bawat pahina ang bank statement na hawak ko ay naging saksi sa kanilang kasinungalingan. Ang aking pagtitimpi ay tuluyan ng naglaho. Ang pagmamahal na dati ay bulag ay biglang nakakita ng katotohanan sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng aking lampara. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ito kung ang aking pera ang nagbigay sa kanilang kapangyarihang maging irresponsible. Ang aking desisyon din ang tatapos sa kapangyarihang iyon. Kinuha ko ang aking panulat at isinulat ko ang isang listahan. Hindi na ito listahan nga handa sa birthday. Ito ay listahan nga habang nagagawin ko upang bawiin ang lahat. Bukas na bukas din, sisiguraduhin ko na wala ng kahit isang piso na mapupunta sa kanilang mga kamay. Ang pagtataksil na ito ang naging huling mitsa. Ang tatay Lito na kilala nilang madaling mapagbigay ay wala na. Ngayon, haharapin nila ang isang taong marunong lumaban para sa tama. Kinaumagahan, maaga akong nahanda. Isinuot ko ang aking pinakapormal na polo at nagmaneho patungo sa opisina ng aking abogado na si Ate Ramos. Ang opisina niya ay nasa isang mataas na gusali sa Makati. Habang nasa loob ako elevator, pinagmamasdan ko ang aking sarili sa salamin. Mukha akong matanda. Pero ang aking mata ay may bagong ningning. Ang ningning ng isang taong may layunin. Pagpasok ko sa opisina ni Ate Ramos, agad niya akong tinanggap. Matagal na kaming makaibigan at alam niya ang lahat ng naitulong ko kay Mark. Inilatak ko sa kanyang mesa ang makapal na folder na inayos ko kagabi. "Ate," sabi ko sa kanya, "gusto kong malaman ang lahat ng aking legal na karapatan. Gusto kong bawiin ang lahat ng aking ipinahiram at lahat ng aking pagmamay-ari." Sinimulan ni Ate Ramos ang pagbabasa ng mga dokumento. Tumataas ang kanyang makilay sa bawat pahinang binubuklat niya. Matapos ang halos isang oras, tumingin siya sa akin at seryosong nagsalita. "Lito, hindi mo ba alam na sa ilalim ng batas, ikaw ang tunay na may-ari ng halos lahat ng mayroon sila?" Nagulat ako. Inakala ko na ang matulong ko ay wala ng balik. Ngunit ipinaliwanag ni Ate Ramos ang katotohanan. Dahil ako ang pangunahing guarantor sa loan ng kanilang bahay at ako ang nagbabayad ng mortgage sa loob ng 3 taon, mayroon akong malaking ownership interest sa kanilang tahanan. Sa madaling salita, maaari kong ipasara ang loan o ipasubasta ang bahay kung hindi sila makakapagbayad sa akin. Sunod naming tiningnan ang tungkol sa sasakyan. Ang SUV na minamaneho ni Jen ay nakapangalan sa akin bilang primary owner. "Maaari mo itong bawiin anumang oras, Lito," sabi ni Ate Ramos. "Legal na pag-aari mo iyon." At ang pinakamalaking revelasyon ay ang tungkol sa business ni Mark. Dahil sa mga dokumentong, pinirmahan namin nun bilang ma-investment loan. At dahil sa laking ang pondong ibinigay ko na hindi niya nabayaran, mayroon akong 53% ng share sa kanyang kumpanya. 53%. Ibig sabihin, ako ang majority shareholder. Ako ang may huling say sa lahat ng desisyon sa kumpanya niya. Mari ko siyang tanggalin sa sarili niyang opisina kung gugustuhin ko. Pagkatapos pagpupulong kay Ate Ramos, dumiretso naman ako sa bangko upang makipagkita kay Ms. Cruz, ang aming matagal ng financial advisor. Dun, lalong naging malinaw ang lahat. Ipinakita sa akin ni Ms. Cruz ang graph ng aking mga accounts. Ang pattern ay napakalinaw. Sa bawat taon na lumilipas, ang transfer ko sa aking anak ay lumalaki ng lumalaki. "Mr. Hartwell," sabi ni Ms. Cruz,
sa nakalipas na 10 taon, nakapag-transfer ka na ng mahigit 15 milyong piso. Ang iyong savings ay unti-unting naubos habang ang kanilang lifestyle ay patas ng patas. Tinanong ko siya, ano ang mangyayari kung ititigil ko ang lahat ngayon? Ngumiti ng bahagya si Ms. Cruz. Wala silang magagawa, sir. Ang pera ay sa inyo. Ang lahat ng automatic transfers ay maaari nating putulin sa loob lamang ng 1 minuto. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Sa loob ngang maraming taon, naging biktima ako ngang sarili kong kabutihan. Inakala ko na kailangan kong ibigay ang lahat upang mahalin nila ako. Ngunit ngayon, nalaman ko na ang lahat na ibinigay ko ay siya pa lang ang naging sandata ko upang protektahan ang aking sarili. Hindi na ako ang matandang ama na nagmamakaawa para sa atensyon. Ako na ngayon ang may-ari ng kanilang bahay. Ako ang may-ari ng kanilang sasakyan. Ako ang may-ari ng kumpanyang ipinagmamalaki ni Mark sa kanyang makaibigan. Ms. Cruz, sabi ko ng may buong determinasyon, putulin mo ang lahat nega transfers. Ngayon na. At ati, Ramos, ihanda mo ang mapapeles para sa pagbawing sasakyan at ang eviction notice para sa bahay. Lumabas akong bangko at huminga ng malalim. Ang hangin ng Manila ay tila naging mas presko. Ang bigat na dinala ko sa aking mabalikat sa loop ng maraming dekada ay tila naglaho. Hindi na ako matatakot na maywang mag-isa. Dahil ngayon, sa unang pagkakataon, hawak ko na ang manibela ng aking sariling buhay. Ang tiendikdok lapo ang aking kampanya ng paglaya ay nagsimula na at sisiguraduhin ko na ang bawat sentimo at bawat porsyento ng aking dignidad ay babalik sa akin. Matapos ang aking pakikipakita kay Ati Ramos at Ms. Cruz, nagsimula ang isang yugto ng aking buhay na hindi ko inakalang magagawa ko. Ito ang yugto ng katahimikan. Ngunit hindi ito basta katahimikan lamang. Ito ay isang katahimikan na may dalang bagyo. Ang unang hakbang ay ang pagputol sa lahat ng mga ugat ng pananalapi na nagduruktong sa akin at sa aking anak. Isang pirma ko lamang sa bangko at ang lahat ng automatic transfers ay natigil. Ang 50,000 piso para sa huwad na educational fund, ang 30,000 piso para sa mortgage supplement at ang lahat ng mga pondo para sa kumpanya ni Mark. Sa isang iglap, ang gripong pera na 12 taon kong hinayaang nakabukas ay tuluyan ng nagsara. Noong Huwebes na hapon, habang ako ay payapang nagdidilig ng aking halaman, tinawagan ko ang kumpanya ng towing service. Dahil ako ang legal na may-ari ng SUV na minamaneho ni Jen, ipinakuha ko ito sa kanilang garahe habang sila ay nasa loob ng kanilang opisina. Alam ko na malaking gulo ito, pero kailangan nilang malaman na ang bawat luho ay may katumbas na pananagutan. Pagdating ng 2:00 ng hapon, nagsimulang magwala ang aking cellphone. Ang unang tawag ay mula kay Mark. Hindi ko sinagot. Pakalipas ng 5 minuto, tumawag si Jen. Hindi ko pa rin sinagot. Sunod-sunod ang mga text message na natanggap ko. Sabi ni Mark sa kanyang text, "Tay, anong nangyayari? Bakit na-reject ang payment sa mortgage namin?" Tumawag ang bangko. May problema daw sa loan. Sinundan ito ng text ni Jen na punong takot. "Tay, ninakaw ang sasakyan ko sa parking lot. Pero sabi ng guardia, hinila daw ng towing service dahil sa utos mo. Hindi ko maintindihan." Pakisagot ang tawag namin. Hindi ako kumikibo. Hinayaan ko lang na tumunok ng tumunok ang telepono. Ang bawat ring ay tila isang pagsusumamo, pero para sa akin ito ay huli na. Hindi rin naktakal at pati ang makakamakanak ni Jen ay naksimula na ring mambulabog. Ang kapatid ni Jen, ang kanyang nanay, at maging ang pinsan na bihira ko namang makita, lahat sila ay may masasakit na salita sa kanilang ma-voicemail. Tinawag akong walang puso, tinawag akong malupit. Sinabi nila na pinaparusahan ko ang aking maapo dahil lamang sa isang maliit na tampo. Ang kanilang masalita ay puno nga pagmamanipula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako tinatablan. Ang katahimikan ko ay ang aking naging proteksyon. Sa bawat tawag na hindi ko sinasagot, lalong tumataas ang kanilang takot. Napagtanto nila na ang kanilang marangyang buhay
ang kanilang magandang bahay at ang kanilang kumpanya ay nakatayo lamang sa ibabaw ng aking kabutihan. At ngayong binawi ko na ang pundasyong iyon, ang lahat ng kanilang mundong binuo ay nagsisimula ng gumuho. Gabi-gabi, bago ako matulog, binabasa ko ang kanilang mga mensahe. Mula sa pakiging mapagmatas, naging desperado ang kanilang tono, ngunit wala akong narinig na kahit isang tapat na pahingingang paumanhin. Ang tanging inaalala nila ay ang kanilang nga gamit, ang kanilang reputasyon at ang kanilang pera. Walang nagtanong kung bakit ko ito ginawa mula sa anggulo ng aking nasaktang damdamin. Doon ko lalong napatunayan na tama ang aking desisyon. Ang kanilang pagmamahal ay may presyo at dahil hindi ko na ito binabayaran, wala na rin silang may bigay na pagmamahal sa akin. Ang katahimikan ko ay ang aking huling sagot sa kanilang 12 taon na panlalamang. Sumapit ang Sabado ng umaga. Alam ko na hindi na sila makakatagal sa aking katahimikan. Gaya ng aking inaasahan, narinig ko ang mabilis na pahinto ng isang sasakyan sa tapat ng aking bahay. Sinundan ito ngang malalakas na katok sa aking pinto. Katok na, tila ba gigibayin ang kahoy. Sumilip ako sa bintana, nandun si Mark. Mukha siyang hindi nakatulog ng maraming gabi. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang polo ay gusot, at ang kanyang mata ay mapula. Kasama niya, si Jen na umiyak habang bitbit ang aking mga apo. Isang eksena ng pamilyang nagdurusa. Hinayaan ko silang maghintay 5 minuto bago ko dahan-dahang binuksan ang pinto. "Tay, ano ba itong ginagawa mo?" sigaw ni Mark. "Nawalan kaming sasakyan. Ang kumpanya ko ay paralisado dahil sa frozen accounts at ngayon ay pinapalayas kami sa bahay. Nababaliw ka na ba?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay kalmado, malayo sa kanyang galit. "Pumasok kayo," sabi ko. Naupo kami sa sala, sa mismong lugar kung saan ako naghintay noong aking kaarawan. Si Jen ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Sabi niya, "Tay, paano mo ito nagagawa sa amin? Sa mga apo mo, sinisira mo ang buhay namin." Ngumiti ako ng mapait. Sinisira ko ang buhay niyo o binabawi ko lang ang buhay na ako naman ang nagbayad? Hinarap ko si Mark. "Mark, 37 taon akong naging ama sa iyo. 12 taon akong naging bangko niyo. Binayaran ko ang lahat. Ang pag-aaral mo, ang bahay niyo, ang sasakyan, ang business mo, pati ang mga bakasyon niyo sa ibang bansa. Sa loob ng 12 taon, mahigit 15 milyong piso ang naibigay ko sa inyo. Tay, utang na loob ba ang usapan dito?" Sagot ni Mark. "Pamilya tayo. Di ba dapat nagtutulungan? Nausap tayo tungkol sa pamilya?" Tanong ko. "Sige, subukan natin kung gaano mo kakilala ang pamilya mo. Mark, ano ang paborito kong kulay?" Natigilan siya. Tumingin siya sa kisame. Tumingin kay Jen. "Ah, asul o berde?" "Lunti ang paborito ko." "Laging lunti," sagot ko. Isa pang tanong, ano ang aking middle name? Umiling siya. "James? William?" "Hindi mo alam," sabi ko nang may lungkot. Huling tanong, Mark, may sakit ba ako? Doon siya natahimik ng husto. "Wala naman kaming alam na sakit mo, Tay. Malakas ka pa naman, di ba?" Huminga ako ng malalim. 14 na buwan na akong may type 2 diabetes. Araw-araw akong umiinom ng gamot. Araw-araw kong tinitiis ang pananakit ng aking katawan. Ngunit hindi mo alam, dahil sa tuwing magkakausap tayo, ang tanging tinatanong mo lang ay kung kailan ko ipadadala ang susunod na pera. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Mark. Ngunit huli na ang lahat para sa emosyong iyon. "Hindi ko kayo pinapalayas dahil sa galit," sabi ko sa kanila. "Pinapalayas ko kayo dahil kailangan ninyong matutunan kung paano mabuhay nang hindi nakasandal sa isang taong tinatawag ninyong problema kapag hindi ninyo na kailangan." Humarap ako kay Jen. "Ang educational fund ng mga bata na ninakaw niyo para sa inyong mga bakasyon, iyon ang pinakamalaking pagkakamali niyo. Hindi ko nahahayaan na gamitin niyo ang mga bata bilang kasangkapan sa inyong luho." Tumayo ako at binuksan ang pinto. Hindi ko kayo itinatakwil bilang anak. Ngunit binabawi ko na ang karapatan niyo sa aking pera at ari-arian. Ang bahay na ito, ang kumpanya,
at ang mga sasakyan ay ibebenta ko na upang makuha ang aking sariling kapayapaan. Tay, parang awa mo na, pagsusuma mo ni Mark. Magbabago na kami. Isasama ka na namin sa lahat ng lakat namin. Isasama niyo ako dahil kailangan niyo ang pambayad ko, sagot ko. Hindi dahil mahal niyo ako. Tapos na ang panahon ng panlolo ko, Mark. Ang 15 milyong piso na naibigay ko ay sapat na para sabihin na nagawa ko na ang lahat para sa inyo. Ngayon, oras na para gawin ko naman ang para sa sarili ko. Pinalabas ko sila ng aking bahay. Habang pinapanood ko silang sumakay sa kanilang lumang sedan na alam kong mahihila rin ng bangko sa susunod na linggo, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking dibdib. Hindi ito tungkol sa pahihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Hustisya para sa isang ama na nakalimutan ang sarili dahil sa maling pag-unawa sa pagmamahal. Isinara ko ang pinto at sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa aking bahay ay hindi na nakakalungkot. Ito ay tunay na kapayapaan. 6 na buwan na ang nakalilipas mula noong araw na iyon. Ang araw kung kailan pinili kong bitawan ang lahat para mahanap ang aking sarili. Ngayon, nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong bahay dito sa Tagaytay. Malamig ang simoy ng hangin at malayo sa ingay at usok ng Metro Manila. Pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubok ng araw sa likod ng Bulkang Taal. Ang langit ay may kulay na kahel at rosas. Napakaganda, napakatahimik. Ang bahay ko ngayon ay mas maliit kaysa sa dati. Mayroon lamang itong 2 kwarto at 1 banyo. Ang kusina ay sapat na para sa isang tao na katulad ko, na natutong mag-enjoy sa pagluluto para sa sarili. Hindi na ito ang mansyon na binayaran ko para sa pamilya ni Mark. Pero sa maliit na bahay na ito, mas malawa ang nararamdaman kong espasyo para sa aking kaluluwa. Ang pagbebenta ng aking maari-arian ay natuloy ayon sa plano. Matapos mabayaran ang lahat ng maobligasyon, may natira pang sapat na halaga para mabili ko ang bahay na ito ng cash. Sa unang pagkakataon sa loob nga 20 taon, nakapagbakasyon ako ng walang inaalalang utang o hiling mula sa iba. Hindi ko na narinig ang boses ni Mark sa loob ng 4 na buwan. Ang huling mensahe na natanggap ko mula sa kanya ay nung nakaraang Father's Day. Isang maikling text na nagsasabing, "Happy Father's Day, Tay. Sana ay masaya ka na sa ginawa mo." Binasa ko iyon, pero hindi ko na naramdaman ang dati kong lungkot. Hindi ko rin naramdaman ang galit. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagtanggap, na ang kasiyahan ko ay hindi na nakadepende sa kanyang paksang-ayon. Binura ko ang message at itinuloy ang aking pagbabasa ng pahayagan. May mga usapan na hindi na kailangang balikan pa. Si Jen naman ay sumubok ng ibang paraan. Nagpapadala siya nga sulat na may kasamang larawan ng aking maapo, sina Junjun at Angel. Sabi niya sa kanyang sulat, palagi daw akong hinahanap ng mabata. Hindi daw nila maintindihan kung bakit hindi na ako bumibisita. Itinatago ko ang malarawan ng aking mga apo dahil mahal ko pa rin sila. Ngunit ang mga sulat ni Jen ay itinatapon ko na. Alam ko na ang mabata ay madaling makaka-adjust. At umaasa ako na sa hirap na dinaranas ng kanilang magulang ngayon, matututo silang maging mas mabuting tao kaysa sa kanilang kinalahan. Ang totoo, hindi ko sila hinahanap-hanap. Akala ko noon ay mamamatay ako sa pangungulila, pero mali ako. Sa halip na kalungkutan, ang nahanap ko ay kapayapaan. Ang bawat araw ko ngayon ay pag-ari ko na. Gumigising ako kung kailan ko gusto. Kumakain ako ng almusal sa balkonahe habang binabasa ang diaryo mula sa unang pahina hanggang sa huli. Sumali ako sa isang woodworking club dito sa bayan. Natuklasan ko na may talento pala ako sa paggawa ng magamit na gawa sa kahoy. Noong nakaraang buwan, natapos ko ang isang rocking chair na napaka-comfortable. Doon ako madalas maidlip sa hapon. Nakaroon din ako ng bagong kaibigan. Isa na doon si Mang Bert. Isa siyang retiradong guro na namatayan din ngang asawa nung taong pumanaw si Maria. Tuwing Marta and Giapon. Naglalaro kami ng chess at nagtatalo tungkol sa mga balita sa radyo. Itinatrato niya ako bilang isang tao, bilang isang kaibigan, at hindi bilang isang mapagkukunan ng pera. Isang malaking ginhawa na makipag-usap,
sa isang tao na hindi hihingi ng pabor sa dulong ng kwentuhan. At 3 linggo na ang nakalilipas. Nakilala ko si Tita Delia sa library. Nahihirapan siyang abutin ang isang libro sa mataas na shelf at tinulungan ko siya. Doon nagsimula ang aming kwentuhan tungkol sa mga libro, hanggang sa napunta sa aming mga karanasan sa buhay, sa pangungulila, at sa kung paano magsimulang muli sa aming edad. Bukas ngabi, pupunta siya rito para sa isang hapunan. Magluluto akong pot roast gamit ang resipe ni Maria. Ngunit sa pagkakataong ito, inihahanda ko ang pagkain para sa isang tao na tunay na gustong makasama ako. Hindi para sa isang tao na naghihintay lang matapos ang kainan para humingi ng pera. Paminsan-minsan, naisip ko pa rin sina Mark at Jen. Iniisip ko kung natuto ba silang magtipid. Iniisip ko kung nakahanap ba si Mark ng regular na trabaho gayang ibang tao. Ngunit ang maisiping iyon ay parang maulap na dumadaan lamang. Hindi ko na hinahayaang magtagal sila sa aking isipan. Noong nakaraang linggo, nakatanggap akong sulat mula kay Ate Ramos. Sabi niya, nakipag-ugnayan daw si Mark at nagtatanong kung ano ang kailangang gawin para mapatawad ko siya at may balik ang suportang pinansyal. Kahit ngayon, matapos ang lahat, iniisip pa rin ni Mark na ang lahat na ito ay tungkol sa pera. Hindi niya pa rin naintindihan na kailanman ay hindi ko gustong bilhin ang kanyang pagmamahal. Ang gusto ko lang ay maramdaman na mahalaga ako bilang kanyang ama, sinabi ko kay Ate Ramos na huwag nang sumagot. Wala na akong gustong sabihin, ang lahat ng dapat kong gawin ay nagawa ko na. Ang nakakatawa rito, pakiramdam ko ay mas mayaman ako ngayon kaysa noong mga nakaraang taon. Kahit wala na ang malaking mansyon at ang kumpanya, ang aking retirement account ay unti-unting lumalaki dahil wala nang humihigop dito. Kaya ko namang bumili ng mas malaking bahay o bagong sasakyan, pero hindi ko na iyon kailangan. Ang gusto ko lang ay ang buhay na mayroon ako ngayon. Isang simpleng buhay kasama ang mga taong pinipiling makasama ako dahil sa kung sino ako. Ngayong umaga, habang nagayos ako sa aking maliit na garden, tumigil ang kartero na si Tom para makipagkwentuhan. Sabi niya sa akin, "Taylito, parang iba na ang itsura niyo ngayon. Mas mukha kayong masaya." Ngumiti ako sa kanya at sinabing, "Masaya talaga ako, Tom." Tinanong niya ako kung ano ang nagbago. Nag-isip ako habang binubunot ang madamo sa paligid ng aking matanim na kamatis. Ang nagbago ay itinigil ko na ang pagbilingang pagmamahal sa mga taong hindi marunong magbigay nito. Itinigil ko na ang paakalang ang suportang pinansyal ay katumbas ng emosyonal na koneksyon. Natutunan ko ang pagkakaiba ng pagiging kailangan sa pagiging mahalaga. Kagabi, nagdiwang ako. Hindi dahil sa birthday o holiday, kundi dahil sa isang ordinaryong Martes ng Oktubre. Nagpunta ako sa palengke at bumili ng isang magandang steak, sariwang asparagus at isang bote ng alak na itinago ko para sa isang espesyal na pagkakataon. Inayos ko ang aking mesa, naksindi ng kandila at nakpatuhtok na musika na paborito ni Maria. Nagluto ako ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat sandali. Nang handa na ang pagkain, umupo ako at itinaas ang aking baso sa bakanteng upuan sa aking tapat. Sabi ko, "Para sa iyo, Maria, tama ka. Sabi mo noon, deserve ko ang mas mabuting trato. Ngayon ko lang narinig ang boses mo sa aking puso pagkalipas ng maraming taon. Ang steak ay perpekto, ang alak ay napakasarap, at ang katahimikan ay naging isang kaibigan na nagbibigay komportable at mainit na yakap. Matapos kumain, tinawagan ko ang aking kapatid na nasa Colorado. Ang usapan namin ay tungkol lamang sa kanyang mga apo, sa aking mga woodworking projects, sa panahon at sa mga librong binabasa namin. Isang simpleng koneksyon ng makapatid na walang halong hiling ng pera o drama. Nang ibaba ko ang telepono, napagtanto ko ang isang bagay, kontento na ako, hindi ito ang saya na nakikita sa mga pelikula, kundi ang isang malalim na pakiramdam na sapat na ang lahat. 74 na taon na ako, at sa wakas ay natututunan ko na kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malaya. Mali si Mark sa isang bagay. Hindi ako nahihiganti. Ang nakuha ko ay higit pa sa paghihiganti.
Nakuha ko ang aking buhay pabalik at hinding-hindi ko na ito ipapamigay muli sa iba. Ngayon, kayong manakikinig sa aking kwento, ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa lugar ko? Naranasan niyo na rin ba ang maramdaman na parang bangko lamang sa loop ng sarili ninyong pamilya? Isulat niyo ang inyong mga salubin sa comment section. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat kayong lahat. Salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa huling bahagi ng aking kwento. Habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang pagpulang langit dito sa Tagaytay, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa edad na 74, akala ko ay huli na ang lahat para sa akin. Akala ko ay habang buhay na akong magiging bilanggo nga sarili kong kabutihan. Ngunit napatunayan ko na ang kalayaan ay walang pinipiling edad. Ang aking karanasan ay hindi lamang tungkol sa pera o sa mga ari-arian na aking binawi. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking sarili. Marami sa atin ang lumaki sa kultura na ang lahat ay dapat nating ibigay sa ating mga anak. Ginagawa natin ang lahat ng sakripisyo. Tinitiis natin ang gutom at pagod para lamang maging comfortable sila. Ngunit kailangan nating tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagbibilang ng utang na loob, pero hindi rin ito dapat nagiging daan para tayo ay abusuhin at balewalain. Ngayon ang buhay ko ay payapa. Wala na ang kabasa tuwing tutunok ang aking telepono. Wala na ang takot na baka may kailangan na naman silang pera na hindi ko may bibigay. Ang katahimikan sa aking maliit na tahanan ay hindi na isang sumpa, kundi isang pagpapala. Natutunan ko na ang pinakamahalagang investment na magagawa natin sa ating katandaan ay ang ating sariling kapayapaan ng isip. Bago ko tuluyang tapusin ang videong ito, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman sa aking ginawa? Masyado ba akong naging malupit o tama lang na ipagtanggol ko ang aking dignidad? Isulat niyo ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. At huwag niyo ring kalimutang banggitin kung mula sa ang probinsya o bansa kayo nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalawak ang ating pamilya dito sa channel na ito. Huwag niyo ring kalimutang i-like ang videong ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Baka mayroon silang kakilala na dumaranas din ng katulad ng aking kwento at nangangailangan ng lakas ng loob. Bilang huling paalala, nais kong sabihin na ang kwentong ito ay ibinahagi upang magsilbing aral at inspirasyon sa lahat. Ang mga legal at pinansyal na hakbang na nabanggit ay bahagi lamang ng pagsasalaysay para sa inyong personal na usapin. Laging kumonsulta sa mga eksperto at lisensyadong abogado. Muli, ako si Tatay Lito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Mag-ingat kayong lahat at nawa ay palagi ninyong piliin ang inyong sariling kapayapaan. Paalam.